Naranasan mo na bang magkamali? Tapos, kahit tapos na ang pangyayari, parang ikaw pa rin ang hindi makamove on. Tara, pag-usapan natin. Ang failure, parang multo. Kahit tapos na, sumusunod pa rin. Kahit hindi ka na nasa eksena, pero bumabalik pa rin sa isip mo. Parang flashback mode na walang off button. Minsan, maliit lang naman ang pagkakamali. Isang maling desisyon, isang salitang hindi pinag-isipan, isang pagkakataong pinalampas mo. Pero ang guilt, grabe kung lumaki. Para siyang interes sa utang. Habang pinapatagal, mas bumibigat. At ang masakit, hindi lang failure ang dinadala mo. Dinadala mo rin yung label. Sinasabi mo sa sarili mo, nagkamali ako, pero sa isip mo, naging ganito na talaga ako. Hindi na mababago yun. Hindi na mistake. Identity na. Kapag ganito katambay, ang hirap bumangon. Kasi kahit gusto mo mag-move forward, may boses sa loob mo na nagsasabing, after ng ginawa mo, sure ka? Makakabangon ka pa? Wala na. O di ba? Ang hirap. Kaya sobrang relatable yung nangyari kay Peter. Sinabi niyang hindi niya iiwan si Jesus. Tapos sa isang gabi, 3 beses niyang dinenay si Jesus. At pagkatapos ng ikatlo, tumingin si Jesus sa kanya. At tambay, isipin mo, isang tingin, walang sermon, walang sigaw, walang sabi ko na sa'yo isang tingin lang. At umiyak ng todo si Peter. Hindi lang dahil nagkamali siya, kundi dahil na-realize niya kung sino ang itinanggi niya. Doon pumasok ang guilt. Yung klase ng guilt na hindi mo kayang i-explain, pero ramdam mo sagad sa buto. Kapag nag-fail ka, hindi ibig sabihin nun nawawala ang pagmamahal ng Diyos. Pero madalas, tinatabunan nito ang ating pananaw sa ating mga sarili. Pero alam mo, hindi doon nagtapos ang kwento ni Peter. Sa John 21, bumalik si Jesus at tinanong si Peter ng 3 beses. Ang sabi niya, "Do you love me?" Kung bibilangin mo katambay, 3 tanong para sa 3 denial. Pero hindi ito coincidence. Restoration ito. Hindi sinabi ni Jesus, "Bakit mo ako iniwan?" Ang tinanong niya, "Mahal mo ba ako?" At sa bawat sagot ni Peter na mahal niya si Jesus, binigyan siya ng bagong responsibility. Hindi tinanggal ang calling, hindi binawasan ng tiwala, inayos lang ang puso. Ibig sabihin nito katambay, ang grace ng Diyos hindi lang para sa pagpapatawad, para rin ito sa great comeback mo. Parang nabasag na plato sa kusina ng bahay nyo. Akala mo, tapos na ang tiwala sa'yo. Tapos biglang sasabihin, okay lang, linisin mo lang, tapos maghugas ka na ulit. Hindi ka pinalayas, hindi ka pinarusahan, pinaghugas ka lang ulit. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka pa rin. Ang guilt nagkukulong sa'yo sa nakaraan, pero ang grace nagbubukas ng pinto pabalik. Ang failure ay pangyayari, hindi final verdict. Ang Diyos hindi nag-i-invest sa pagkakamali mo, kundi sa kung ano ang pwede mong maging pagkatapos nito. Kapag pinili mong manatili sa pagiging guilty, ikaw ang umihinto. Kapag tinanggap mo yung grace, doon nagsisimula ulit ang muli mong pagbangon. Kaya kung may pagkakamali kang dala ngayon sa iyong dibdib katambay, huwag mong hayaan na ang failure ang magsulat ng buong kwento mo. May grace pagkatapos ng mistakes, may restoration pagkatapos ng guilt, at may calling na hindi mabubura ng isang maling chapter. Hindi ka defined ng pinakamabigat mong pagkakamali. Defined ka ng Diyos na marunong mag-restore. Kung binangon niya si Peter pagkatapos niyang i-deny si Jesus, kaya ka rin niyang ibangon pagkatapos mong madapa. So yes, nagkamali ka. Pero hindi ka patapos. May grace pa, may pag-asa pa, at may bagong simula na nag-aantay para sa'yo.